Nasa puso namin na ihatid ang balita at bawat impormasyon upang tayo ay maging ligtas sa anumang sakuna. Karamay niyo kami at saksi sa bawat trahedya ng bawat panahon. Makakaasa kayo na lagi naming susuriin ang bawat impormasyon na aming ihahayag. Ito ang aming sinumpaan sa larangan ng pagsasahimpapawid, sapagkat ang balita ay patuloy na susulong at kasama namin kayo sa pag-abante. Susunod na ang FYI. Good news mga kaabante, dahil ang inyong #1 tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus, at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay para sa mga host at guest lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng himpilan. Magandang araw mga kaabante mula Luzon, Visayas at Mindanao. FYI, ako si Francis Polbe. FYI, ako naman ang inyong lingkod, Raya Kapulong. Hatid namin ang mga impormasyong may dating na worth sharing. Mga kwentong kwela pero may kwenta. Dito lang yan sa For Your Information. Ito ang FYI. Sa dami ng mga balita, alin nga ba ang mahalaga? Dito sa FYI, For Your Information, pinapadali ang impormasyon. Klaro, mabilis at swak sa'yo. Mga kwentong may saysay, balitang may silbi, at mga impormasyong dapat alam mo. Tutok lang sa FYI. For Your Information, dito lang sa Abante. Magandang araw, partner. Magandang araw, Sus, di na partner. agad. Diba? Ang bilis. Magandang araw, mga kaabante. Magandang araw sa inyong lahat. Kamusta ang araw ninyo? At balik trabaho, partner? Balik sa eskwela ang ating mga... Back to normal. Ibig sabihin, back to office, back to school, Back to traffic. back to traffic. Kamusta yung mga kalansangan? Oo. Sabi ng MMDA, palagi magbaon ng pasensa. Hindi po yung tinapay. Yung biscuit ba yun? Oh, hindi yung Or biscuit. yung kinakain ba yun? Yung pasensa na kayang umubos ng oras ng inyong paglalakbay. Yan nga. Yung pasensa. Meron ka ba lang ba pasensa? O paborito mo yan? Yung Lately, parang ayun yung kailangan ko. ay, ay, may hugot na tayo in the morning. Parang lately, kailangan ko, partner. Ikaw, kumusta ka? Are you back to Naka-adjust na ba yung ano mo? Oo, parang namiss ko pala yung katawan, daily yung grind. time zone mo? Time zone ng ano mo? Oo, balik lang lahat. How's the jet lag? Wala. May ganun ba? Parang walang jet lag. Pag sanay ka mag-travel talagang Wow, go I lang love yan. that. Oo. Pag sanay mag-travel. Sanay ka mag-travel, walang time difference. Wow. Pagpasok, pag-uwi, pagbaba ng eroplano, diretso ang buhay mga kaaban. Tuloy-tuloy Walang sa trabaho. adjust. At diba? wala rin pasalubong. Walang tatanong dyan. Yun lang. Oo, naubos po ang budget. at, Kwento. marami akong kwento. Marami kang Oo. kwento. Sana may kwenta. Meron yan, tulad lang dito sa FYI. Ayun. Kaya nga, sabihin mo na ano yung topics. Para sa ating topics for today, upos ng sigarilyo at balat ng candy nangungunang basura sa Metro Manila. Samantala, Meralco magpapatupad ng bawas singil sa kuryente ngayong Enero. Good news yan, partner. 3 dekada ng kulay at kultura, Panagbenga Festival, opisyal nang inilunsad sa Baguio City. At ito pa, siyempre, pampagood vibe sa atin ngayong araw sa ating viral, yung akala mo basura, bata pala. Oh, ano, partner, kaya mo ba yan? Pipikapin mo, bubuksan mo yung supot, akala mo basura. Tapos magugulat ka, Sana surprise! kayo yung bata doon. Abangan nyo po yan mamaya sa aming viral. Yes. Samantala, sa kabila ng mga paalala at ordinansa, nananatiling problema sa Metro Manila ang disiplina sa pagtatapon ng basura.
Batay sa pinakahuling datos ng MMDA, upos ng sigarilyo at balat ng candy pa rin ang nangungunang kalat sa mga kalsada at pampublikong lugar. Ano ang epekto nito sa kalinisan at kalusugan ng publiko? Narito ang FYI report ni Fred Rabanal. Mga upos ng sigarilyo at balot ng candy ang patuloy na nangungunang basura na nakokolekta sa mga kalsada at pampublikong lugar sa Metro Manila. Batay sa datos ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa taong 2025. Ito ang ibinahagi ng MMDA Health Sanitation Services Coordination and Assistance Division o HSSCD na naglalayong ipakita ang tunay na estado ng disiplina at kalinisan sa lansangan. Ayon sa MMDA, 5 ang pinakakaraniwang uri ng kalat na kanilang nakokolekta sa iba't ibang bahagi ng Kalakhang, Maynila. Nangunguna rito ang cigarette butt, sinundan ng candy wrapper, plastic waste, iba pang basura gaya ng tissue, bus ticket, resibo at face mask at mga obstruction o sagabal sa mga bangketa at kalsada. Dagdag pa ng ahensya, bagamat maliit ang mga basurang ito, malaki ang nagiging epekto ng mga ito sa kalinisan, daloy ng tubig at kalusugan ng publiko. Nagpaalala rin ng MMDA sa publiko na sundin ang mga umiiral na ordinansa sa wastong pagtatapon ng basura. Ayon sa ahensya, ang simpleng disiplina sa lansangan tulad ng hindi basta pagtatapon ng kalat ay malaking hakbang upang mapanatili ang kaayusan at kalinisan sa Metro Manila. Mahalagang tandaan na ayon sa United Nations Environment Program o UNEP at World Health Organization o WHO, maaaring umabot ng hanggang 10 taon bago tuluyang mabulok ang isang upos ng sigarilyo na kadalasang nauuwi rin sa karagatan at nagiging banta sa yamang dagat. Samantala, inihayag din ng MMDA na noong 2021 umabot sa 17.36% ng non-household waste sa Metro Manila ang plastic. Dahil dito patuloy ang panawagan ng ahensya sa kooperasyon ng publiko upang mabawasan ang basura at mapanatiling malinis ang Kalakhang lungsod. Para sa FYI, Fred Rabanal, Abante. Partner, upos ng sigarilyo. Oo nga. Oo. Mga kaabante, yung upos ng Candy. sigarilyo yung pinakamarami na nakuha na basura ng Basura. MMDA last year. Balat ng candy. Isa rin yun. Oo. Pati yung mga bus ticket, mga tissue. Ibig sabihin, kahulugan lang ito na hindi pa rin po tayo natututo na pagtatapon ng wasto dun sa mga basura natin. Yung wala pa rin tayong disiplina Yun. sa ang tagal-tagal na yan, partner. Parang bata pa tayo, no? Oo. Yun na yung Parang problema. paulit-ulit na yung ano na yan. So sana Problema. yun, gayahin natin yung ibang Diba, bansa. Ang Japan, di ba? Exactly. Kung para dun po sa mga kaabante natin, hindi ko naman nilalahat. Yung pumupunta ng ibang bansa, kung dun nga sumusunod tayo na hindi Nadidisiplina tayo, di ba? Oo, nadidisiplina. Kahit yung chewing gum, di ba? Ibinubulsa mo. Yes, actually, sa ibang bansa like Singapore, Japan, hindi ka makakakita ng yung mga basurahan sa paligid. Kasi ikaw mismo, itatago mo yun na No, at iuwi mo. iuuwi mo or kung pag may basurahan, saka mo lang siya itatapon. Wala dun nagkakalat Or katulad sa Australia, strategic yung lahat ng public places, maraming basurahan na nakalagay. Okay. I think dito sa Pilipinas, gano'n na rin. Marami din tayong dito basurahan. Marami din sa mall, marami dito Yun lang. Ang Yun kulang nga lang sa atin, yung disiplina na pag-shoot Disiplina. dun sa basurahan. Oo. I think, dapat siguro maging lesson na sa school ng mga bata. Para bata pa lang, matuturo na sa na-retrain kanila. na sila. Oo. Kasi, katulad ngayon, sa Pilipinas, nagsasegregate rin tayo ng basura, di ba? Yes. So, Ngayon pa lang. andun na tayo. Kailangan lang talaga Oo, pero gawin natin. Exactly. So, Ang tagal na niyang pinapatupad sa ibang bansa sa ibang lugar. Pero ang maganda doon, nandun na tayo. Pero tuloy-tuloy na natin para umusad tayong lahat. At in this world and age of social media, madali na ma-influensahan yung mga Gen Alpha at mga Gen Zs at mga Gen X na natitira pa dyan at mga Jurassic people na pwede po tayong tapon sa tamang basurahan ng ating mga basura. Tulungan po natin ang gobyerno para mas maging malinis at mas maganda at mas maging ligtas para sa atin. So kasi pag mas malinis po yung komunidad, ay makakaiwas tayo sa mga sakit. Tama po, Exactly. Oh. At samantala, magandang balita naman ang hatid ng bagong taon para sa milyon-milyong consumer ng kuryente. Ngayong Enero may kaunting ginhawa na sa buwan ng bayarin matapos i-anunsyo ng Meralco ang bawas singil sa kuryente. Alamin kung magkano ang matitipid ng bawat tahanan at ano ang dahilan sa likod ng pagbaba ng singil. May live report si FYI reporter Jasmine Canonoy. Abante Radyo Live Report.
Kaabanteng Raya at Francis, magandang balita ang sasalubong sa marami nating kababayan ngayong Enero matapos i-anunsyo ng Manila Electric Company o Meralco ang bawas singil sa kuryente sa paparating na billing cycle. Ayon sa kumpanya, bababa ng 16 centavos kada kilowatt hour ang kabuuang singil sa kuryente na magbibigay ng kaunting ginhawa sa mga consumer sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa tansya ng Meralco, katumbas ito ng humigit kumulang 33 pesos na bawas para sa mga tahanang kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan. Para naman sa mas mataas na konsumo, aabot sa 49 pesos ang bawas sa 300 kilowatt hour, 65 pesos sa 400 kilowatt hour at 82 pesos sa 500 kilowatt hour na paggamit ng kuryente. Ipinaliwanag ng Meralco na ang pangunahing dahilan ng pagbaba ng singil ay ang mas mababang transmission at generation charges. Ito ay bunsod ng mas maayos na supply ng kuryente sa Luzon at ang pagbabalik operasyon ng ilang planta na pansamantalang tumigil noon na nagbawas sa pangangailangan ng mas mahal na alternatibong pinagkukunan ng kuryente. Nakatulong din sa bawas singil ang pagbaba ng ilang buwis at iba pang singilin. Gayunman, nilinaw ng Meralco na nagsimula na ngayong buwan ang koleksyon para sa Renewable Energy Subsidy na bahagi ng patuloy na pagsusulong ng mas malinis at napapanatiling enerhiya sa bansa. Samantala, kasabay ng anunsyo ng bawas singil muling nagpaalala ang Meralco sa publiko laban sa pagnanakaw at paninira ng mga pasilidad ng kuryente. Ito ay matapos ang isang insidente sa Quezon City kung saan nagkaroon ng brownout na nag-apekto sa libo-libong customer at nauwi pa sa malubhang pinsala ng isang sospek. Binigyang diin ng Meralco na ang ganitong gawain ay hindi lamang labag sa batas, kundi naglalagay rin sa panganib ng buhay at nagdudulot ng abala sa maraming consumer. Ayon sa kumpanya, ang kooperasyon ng publiko ay mahalaga upang mapanatili ang tuloy-tuloy, ligtas at abot-kayang supply ng kuryente. Para sa FYI, Jasmine Canonoy, Abante. Okay, maraming salamat. Maraming salamat, Jasmine, Yes. sa good news na yan. At syempre, salamat sa Meralco. Oo. Dahil may liwanag ang buhay, may saya din. Dahil may konti tayong masasave at pwede nating ilaan sa ibang mga gastusin sa bahay. Yes, at least medyo may pambawi. Tama ba? Tumaas, partner, yung petrolyo? Oo. Tumaas. So, This at week tumaas least, ulit. ito, medyo. Makakaalago ng konti yung budget Oo. ni Mami. Ni mga Macy's dyan dahil magkakaroon tayo ng konting maisusube mula sa ating bill sa kuryente ngayong Enero. At least, medyo malamig. Malamig pa kasi yung panahon. So, di ba? So, wag naman Tell me na malamig pa na galing ako sa Malamig winter. ba? Nagaling ako sa winter. Malamig ba, partner? Yung Nalalamig pagkapaligo ka? ko, Pwede na. Pwede na. Kasi kaya kinailangan Para ko. kasi sa amin, malamig na yun. Ayun. Sobrang lamig. Pero sa amin kasi sa Amerika. Winter pa ngayon. Sa Ikaw Canada. na. At sa Canada, winter pa ngayon. As in, Ikaw na. parang ang may snow world pa nag-Amerika. ngayon. May Oo. snow world pa ngayon. So, Para sa amin, ito na yung snow world na feels. Ito na yung pinakamalapit. At ito yung andap sa Baguio. Sa Benguet, diba? So yung mga gulay dyan ay nagkakaroon ng frost. At syempre, malaki rin yung natitipid natin sa konsumo dahil bawas muna. Siguro kung number 3 electric pan dati, ngayon number 1 na lang. Or baka enough muna nila. Oo. Actually, buksan mo lang yung bintana. Baka mapasok na magnanakaw. Huwag naman ganong level. Pero ingat-ingat lang po. Oo. Pero yun nga, pero Malamig malamig ang simoy ngayon. Lalo na pag madaling araw, partner. Kaya yung, Sana magtuloy-tuloy. yung mga nagja-jogging, parang ang sarap mag-jogging at magplano So, na maglalakad ka, early mag-exercise ng early morning. Pero your bed is calling. Oo nga eh. Bad weather. Yun Bed ba yun? weather. Sana may kayakap din para iwas lamig. Hala Ayan, siya. sa ating mga kaabante. Tin, ano ba to? Sana daw may kayakap siya. Hindi ko sinabing ako. Ikaw, Sana may hindi. kayakap sila. Sila. Yung mga Okay, kaabante sorry. natin dyan. Na mga- Mabuti nililinaw mo, partner. Mabuti malinaw. Para hindi sila nilalamig. Yes, tama yan. Samantala, muling mamumukadkad ang kulay, kultura at turismo sa summer capital ng Pilipinas. Speaking of partner, opisyal lang inilunsad ng pamalahaang lungsod ng Baguio at ng Baguio Flower Festival Foundation Incorporated ang
Panagbenga Festival sa pagdiriwang ng ika-30 taon nito. Ano ang tema ng selebrasyon at ano ang aasahan ng publiko sa isang buwang pagdiriwang? Narito ang live report ni FYI reporter Andy Villaver. Abante Radyo Live Report. Francis Raya, sa layuning higit pang pasiglahin ang turismo at ipagdiwang ang 3 dekadang pamumukadkad ng kultura at sining, opisyal na inilunsad ng Baguio Flower Festival Foundation Incorporation at ng pamahalaang lungsod ng Baguio ang Panagbenga o Baguio Flower Festival. Ang paglulunsad ay hudyat ng pagsisimula ng serye ng mga aktibidad para sa isang buwang selebrasyon ng formal na pagbubukas sa Pebrero 1. Ipinagdiriwang ngayong taon ang Panagbenga, ang ika-30 edisyon nito sa temang Blooming Without End, na sumasalamin sa patuloy na pag-unlad ng festival at ng kakayahan nitong manatiling buhay at makabuluhan sa paglipas ng panahon. Ayon sa mga organizer, ang tema ay pagkilala, hindi lamang sa tagumpay ng pista, kundi pati na rin sa katatagan ng lungsod ng Baguio at ng mga mamamayan nito. Pangungunahan ni Mayor Benjamin Magalong at Baguio Representative Mauricio Domogan, Chairman Emeritus ng BFFI at ng ceremonial launch kasama ang iba pang opisyal ng foundation. Sa aktibidad, inaasahang ilalahad ng opisyal ang opisyal na kalendaryo ng mga kaganapan na magsisilbing gabay sa publiko at mga turista sa tampok na programang festival. Taon-taon ang Panagbenga ay tinuturing na isa sa pinakamalaking crowd drawer sa bansa na umaakit sa libo-libong bisita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging mula sa ibang bansa. Malaki rin ang papel nito sa pagpapalakas ng lokal na ekonomiya ng Baguio, lalo na sa mga negosyong umaasa lang sa turismo. Higit pang magbibigay prestihiyoso sa Panagbenga ang pagiging nag-iisang festival nito sa Pilipinas na kinikilala ng International Festival and Event Associations. Patunay na world-class ang selebrasyong ito. Sa pagpasok ng ika-30 taon, inaasahang magiging makabuluhan ang Panagbenga, isang buhay na simbolo ng walang katapusang pamumukadkad ng Baguio City. Para sa FYI, ito si Andy Villaver, Abante. Yung partner, happy Panagbenga sa mga taga Baguio City. 30 na pala, 30 years. No? Nang nagsisimula yan, kinocover ko Maganda, na. no? Hindi ba ako Lalo na yung nakakapanood mismo yung actual or nakaka-experience ng yung kanilang float parade. festival? Parang ka nasa Amerika, parang nasa Rose Talaga? Parade. Sa Rose Garden Parade. So, sa talagang ini-effort nila yung mga float. Talagang meticuloso yung pagde-decorate nila. Mga fresh Real na flowers. flower, fresh yun. Kasi bloom season din ng bulaklak. Oo, kasi... Actually, medyo di ba malamig. galing ako last week sa Baguio? Nagsisimula na Kamusta? nagsisimula na yung mga paglilinis ng kalye, nagsisimula na In yung preparation para dito sa... Kasi ito yung pinakamarami din festival. na influx ng mga Oo. turista sa Baguio. At paalala lang sa mga kaabante natin na magdadala ng sasakyan kasi may pinatutupad na sa Baguio na number coding. Number coding. Yung katulad po sa Metro Manila na numbers, yun din po yung ipinapatupad nila doon, ini-implement nila na number coding. So, yung araw mo na hindi ka pwedeng lumabas sa kalye, may mga particular na ruta, actually marami. So, lalo na yung mga tourist spots, tourist destinations, ay sakop po sila ng number coding. At Okay. partner, dito sa atin may window, dito sa Metro Manila may window, sa Baguio pa wala. Wala. From 7 a.m. hanggang 7 p.m. Hindi ka talaga pwedeng bumiyahe. Ito din daw ay solusyon ng lokal na pamahalaan ng Baguio para mabawasan po Yung traffic. traffic. Wala naman kasi dating ano dyan, di ba? Hindi masyadong matraffic. Pero kasi nga masarap mamasyal. Kaya lang dahil ang lapit niya na lang kasi talaga sa Metro Manila eh. Totoo. At first time ko na experience yung night market. Hindi mo pa ba yun ano? Sobrang parang ka nasa Divisoria. Diba? Yung hindi mo kailangang maglakad, itutulak ka ng tao. Okay. Pero ang dami talaga mga finds eh. Yung mga branded na mga jackets. Yes, oo. Kailan matyaga ka lang maghanap. Oo. Oo. At ang haba eh. Kasi Oo. bago Saka medyo magsasunod. madilim partner, night nga eh. Pero sobrang ano eh, yung wala masyadong ilaw. So dapat titingnan So, may mo flashlight na ng iba, no? Dapat Mas titingnan mo gusto. ng maigi yung ano, baka may May surprise surprise. pag ano, pag tiningnan, pag uwi mo, parang
Iba na yung itsura. Pero may nagkwento sa akin, mula sa pag night market na sa Baguio, may binili siyang jacket, may lamang $100. Yun ang maganda. Yun ang magandang surpresa. Yun. Sana all, Sana mapapasana all. all ka na Sino lang. yan? Ha? Sino Kilala yan? ko yan. Nakwento niya sa akin. So, yun po. At maraming pagkain, partner. Oo, bukod dun sa Sobrang sarap ng mga pagkain. Na hindi lang hindi lang local ng Baguio. So may mga Korean, may Vietnamese, halo-halo na. Halo-halo na. So yung food craving niyo at food crawl at night market at iba pa mga destinasyon. Siyempre, hindi rin nawawala dyan yung mga strawberry taho. Strawberry taho. Oh, At diba? hindi lang strawberry ngayon strawberry, ube, Ube. at ube taho. Yung original na Yes. flavor. Yes. Original flavor. Oo. At yung mga pupunta, pabili tayo ng Good Shepherd na Pwede. ube, jam. Oo. Kasi Favorite ko yun. nung dating ako doon, ubos na. Ubus na. 2 Ah, hours pa talaga? bago yung susunod na nila, bago yung susunod na luto. So hindi na ako umabot kasi matatraffic na ako pa uwi. At number coding ako. So anyway, samantala mga kaabante, tuwing ikalawang linggo ng Enero ay muling nabubuhay ang kulay katulad sa Baguio, partner, musika at pananampalataya sa isla ng Romblon. Ito ang panahon ng taunang Biniray Festival, isang makulay na pagdiriwang na nagpapakita ng kasaysayan, kultura at debosyon ng mga Romblomanon. Alamin ang mga tampok na ritual, parada at tradisyon na bumubuhay sa makasaysayang pista. Narito ang FYI report ni Teen Matro. Abante Radyo Live Report. Tuwing ikalawang linggo ng Enero, nagiging makulay at buhay ang isla ng Romblon sa gitna ng taunang pagdiriwang ng Biniray Festival. Isang pista na hindi lamang basta kasiyahan, kundi malalim ang pinagmulan at hulugan para sa mga Romblomanon. Ang salitang Biniray ay nagmula sa lokal na terminong tumutukoy sa lugar na kung saan kami naglayag, na nagbibigay diin sa matagal ng ugnayan ng mga tao at karagatan. Ito ay pista ng pananampalataya, kasaysayan at kultura na ipinagdiriwang bilang pasasalamat sa Senyor Santo Niño de Romblon, ang sagradong imahe ng Batang Jesus na ngayoy sentro ng pamamahayag ng pananampalataya ng buong komunidad. Ayon sa kasaysayan at lokal na paniniwala, ang imahe ng Santo Niño ay dinala sa Romblon noong 15th century ni Miguel de Loarca, isang Espanyol na konkistador. Subalit sa tuwing susubukang ilayag ang imahen pabalik sa galyon para dalhin sa ibang lugar, paulit-ulit itong pilit na bumabalik sa pampang ng Romblon. Sinabayan ito ng 7 beses na pagbabalik-wasak ng agos sa pook, kaya't naniniwala ang mga tao na ang Santo Niño ang nagingay na manatili sa kanilang tahanan, isang himala na nag-udyok sa pagbuo ng pista. Ang modernong Biniray Festival ay isang arawan at linggong pagdiriwang na puno ng yosong at makulay na palabas. Kabilang dito ang tonto ng Santo Niño, kung saan ibinababa at sinusundan ang imahen sa isang prosesyon ng dasal at awit. At ang tampok na fluvial parade, kung saan ang imahen ay inilalagay sa isang bangka at magpapaikot-ikot sa Romblon Bay ng 7 beses bilang pagbibigay galang sa alamat ng paglalayag. Hindi rin mawawala ang makukulay na street dancing, mga tribo na nagpapakita ng tradisyonal na sayaw at kasiyahang bayan kasama ang parada, palaro at tradisyonal na pagkain na pinagsasama ang mga relihiyosong kultura at sining sa isang pagdiriwang na tunay na sumasalamin sa puso ng Romblon. Ang Biniray ay hindi lamang selebrasyon, ito ay pagunita ng kasaysayan, pananampalataya at pagkakaisa. Isang pista na nagbibigay dangal sa nakaraan habang binibigyang saysay ang kasalukuyang pamumuhay ng mga taga-Romblon. Para sa FYI, Teen Matro, Abante! Thank you, Teen. Maraming salamat, Tin. Ang dami nating napasyalan Correct. today. Parang napagod ako today, Oo. partner. Mula From Baguio. Baguio Ano at ito Romblon. Ito, Romblon naman. At ito yung importante sa Romblon, partner, kasi parang mix ng faith, ng pananampalataya at kultura. Na matagal na rin ipinagdiriwang. Kasi yung Panagbenga 30 years na, di ba? So, ilang taon na rin ba itong Biniray Festival ng Romblon, di ba? At tulad nga ng sa Baguio, makulay din yung selebrasyon na ito. At
gusto ko siya din ma-experience. Ako din, hindi pa ako nakapunta Hindi pa ako dyan. nakapunta. Actually, oo nga, hindi pa rin ako nakapunta. So, Tin, tara na. So, Tin, tara na. Punta na tayo ng Romblon. Romblon. Iwanan na namin na maaga at punta po kami ng Romblon para ma-experience. Kami po ay magpapaalam muna. Dumiretso talaga. Para ma-experience ang binira. Ay, hindi pa. Third week ng January. So, may oras pa. Pwede pa magplano. Boss, alam niyo na. Nag-replay. Pag nag-replay po kami, nasa Romblon lang kami. O, Yes. magla-live tayo doon. Pwede, oo. Mayor, alam mo Oo, na. Pwede naman. At Pwede. para ma-experience natin itong makulay. Kasi visually, maganda, no? Nakikita natin. At siyempre, partner January din. Katulad sa Romblon, naghahanda rin sa Manila. Dahil Santo Niño Festival. Yes. Pista ng Santo Niño. Maynila, Oo. Tondo. Oo. At marami tayong mga kapwa mamamahayag na nagbuwis ng cellphone. Tuwing pista ng Tondo. Oo, tama nga. Isa na ako doon. Talaga ba? Oo, sa Quiapo, 3 cellphone na wala sa akin. Sa Tondo, mga 2. Aba, suki ka. Namimigay ka pala ng cellphone. Hindi mo sinabi. Oo. Pero walang ano yun eh. Hindi, bigla lang nawawala. Paano yun? Anong hinab? Hindi, parang parang nasiksik ako tapos nakukuha sa So, ingat-ingat po sa mag-ingat mga ho sa maraming mga tao. pupunta ng mga ganyang pagtitipon. Ingatan po natin yung ating mga gamit. Pero masaya yung experience, no? Kasi pista ito, festive at yun nga, hindi lang natin maiiwasan na may ilang mga tao na nananamantala. Kaya ingat lang. Mag-ingat, magdoble ingat. Samantala, mga kaabante, sa aming pagbabalik, syempre, more good vibe stories pa ang aming ihahatid sa inyo. Kaya walang bibitiw. Tutok lang dito sa FYI sa Abante. Magkasangga sa talakayan sa maiinit na sports issue. Makabuluhang kwentuhan at kulitan kasama ang sports personalities. Defense Minister Jerry Guinera at Mr. Cool Jerry Eslana. Sport Talakan. Dito yan sa Abante Radyo. Sa mahabang panahon, kayo ay kasama. Lalong tumibay ang ating pagsasama. Ang boses ko na inyong pinagkakatiwalaan sa inyong mga tahanan ng ilang dekada. Ang tiwala na magiging gabay namin para maghatid ng balita at serbisyo. Isang karangalan na kami pa rin ang inyong kasangga, si Paring Ray Langit. JR Langit po. Kasangga mo ang langit, abante ang best. Laging alalahanin sa anumang laban, kasangga mo ang langit. Kasama rin ang inyong kasangga, JR Langit. Kasangga mo ang langit. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10:30 ng umaga. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports, tulong. Pistang puno ng kulay, saya at tradisyong kakaiba. Mga kaabante, biniray na! Tuwing Enero, hindi lang mga tao ang may OOTD. Pati bangka naka-dress up. Astig! Hindi ordinary. Tradisyong may kwento, tradisyong may puso. Buhay ang kalye at ang entablado hanggang sa baybayin ng karagatan. May kantahan, may sayawan. Isang makulay na pista ng pananampalataya, pasasalamat at gabay sa bawat Romblomanon. Kaya sa saya tradisyong tunay na atin, dito sa Romblon, di ka mabibitin. Sa puso ng bayan, iisa ang sigaw ng madla. Hala sige, biniray na! Kabante, anong gusto mo pang malaman? Tutok lang dahil sa Fiesta Files, lagi kang may bagong kaalaman. Nagbabalik kami dito sa FYI sa Abante.
Sa oras ng aksidente o kalamidad, ang mabilis at tamang first aid ay maaaring makapagsalba ng buhay. Ayon sa mga eksperto, mahalaga ang kaalaman sa paghinto ng pagdurugo, pagsuporta sa bali o pilay at pagbibigay ng CPR sa mga taong hindi makahinga o walang tibok ang puso. Hindi lamang ito tungkulin ng mga medical staff, bawat mamayan ay maaaring maging unang tagapagligtas. Pinapayuhan ang lahat na magpatala sa mga first aid at emergency response training upang handa sa anumang sakuna at mas mapabilis ang pagtugon bago dumating ang profesional na tulong medikal. Alam mo, importante to, partner. Oo. Oh, parang once undergo ako ng training nito. Kaya lang, ang problema kasi doon, pag isang beses lang, tapos... Parang makakalimutan. Oo. So Parang ano yan dapat may refresher yata. course. Parang, Oo. saka may levels So, halimbawa parang first aid 1, may first aid 2, may first aid 3. So, advanced na yun, yung mga skills na yun. At may certificate to, partner. Oo nga. Actually, pwede kang sa ibang agency kapag wala silang. Pwede ka mag-volunteer Yes. para mas certified ako, ganyan. Sabi mo, certified rescuer para ako. mas ma-practice din yung muscle memory mo na kapag may mga emergency, alam mo kung paano. Lalo na yung CPR, partner. Oo. Alam mo ba na dati, di ba, hihingahan mo pa yung pasyente. Oo. Ngayon, yung bagong CPR, hindi na. Hindi na. So may Direct, rhythm na lang siya. So pwede natin itanong pag may makausap tayo na first aider dahil iba na nga yung proseso ngayon. Doon sa nakigase na siguro ng karamihan sa atin. Oo. Ikaw ba, partner, na kapag undergo ka ng mga ganitong klase? Yes, mula sa Importante siya, di ba? mula sa ROTC. Okay. CAT, ROTC, tapos nag-Red Cross training kami nung bago graduate ng college. Tapos sa dating kumpanya natin. Kasi, Oo, di ba, may actually. first aid. At saka yung immediate response, mga lumindol, duck cover and hold, tapos Ano yung yung mga dapat mong gawin? Yun. Oo, para hindi ka mataranta. At mga office emergency. Halimbawa, may nakita kang kasama mo sa opisina o sa eskwelahan, biglang bumagsak. So, hindi mo pala sa basta agad dapat galawin. Oo, hindi pala, wag kang Kasi baka may fracture, lalo mo pa siyang mapalala. Kumbaga, i-assess mo siya. Yes. Titingnan mo muna, tapos tingnan mo yung paligid, i-assess mo, baka saka ka... May danger din, di ba? may Oo. danger din yung paligid mo. Kailangan safety nung ililigtas mo at safety mo. So, una muna yung safety mo. Kasi paano ka magliligtas Exactly, kung hindi ka oo. ligtas, di ba? So, yun yung mga dapat na isaalang-alang tuwing rescue. Lalo na dito sa Pilipinas, sunod-sunod yung kalamidad. At marami tayong nararanasan Lindol, kalamidad. At madalas yung sunog. Sunog, di ba? So ano bang dapat gawin kung nasa sunog, kung may nasusunog, kung nagsisimula pa lang ang sunog? Kaya pa bang patayin halimbawa ng fire extinguisher pa lang? Oo, O tubig? tinuruan din tayo nun Yes. gumamit. Kaya lang, ang problema, isang beses lang tayo tinuruan. So ngayon, pag pinahawak ko sa akin, paano lang ulit to? I-press mo lang yan. Diba? I-press. Diba may mga lock lang, may diba lock lang may siya. lock, At may i-unlock mo lang siya and then tinitingnan. press. Oo. Pero Yun. depende rin nga kasi nagbabago din yung panahon. Nagbabago din. May ibang... yun, oo. may iba na inaalog na kasi chemical na yung... Exact. Oo, pag matagal na. May chemical na siya. So, iaalog mo na siya and then ipe-press mo para lumabas ngayon yung chemical para mapatay yung sunog. At iba-iba rin nga yung halimbawa, meron namang may nakalulon ng something at nasusoak. Anong gagawin mo? Di ba yung... Di ba yung or ginaganito sa likod? Tama ba yun, di ba? O bata. Pag nasok yung bata, ano ba yung dapat Oo, gawin? Diba? isa pa yun. Or pag nagsuswimming. Dahil napapaligiran na tayo ng tubig, pag may nalunod, ano ba yung dapat mong unang gawin? Unang gawin. At ligtas ba? Kung ikaw ay magliligtas nga para dito. Samantala, partner, kuha muna tayo ng report. MRT3 magsasagawa ng reballasting works. Pansamantalang ayos trapiko sa EDSA ipaiiral. Umaabante sa balita si Abante reporter Charmaine Abong. Abante Radyo Live Report. Magsisimula ang MRT3 ng reballasting works bilang bahagi ng rehabilitation project nito upang mapabuti ang katatagan ng riles, drainage at kaligtasan ng biyahe. Isasagawa ang mga gawain sa madaling araw upang maiwasan ang abala sa mga pasahero. Magpapatupad ng pansamantalang lane rearrangement sa 100 metrong bahagi ng EDSA Carousel Bus Lane sa pagitan ng Guadalupe at Buendia mula 11:30 p.m. hanggang 3:30 a.m. Saklaw nito ang southbound mula January 15 hanggang April 5 at northbound mula
April 6 hanggang June 30. Layunin ng proyekto ang pagpapalit ng mga luma at sirang ballast materials upang matiyak ang integridad ng riles at mas komportableng biyahe. Nakipag-ugnayan ng MRT3 sa MMDA para sa pagpapatupad ng traffic management plan. Walang maapektuhang biyahe ng MRT3 dahil gagawin ang maintenance sa oras nang hindi ito operational. Ako si Charmaine Abong, Abante. Maraming salamat, Charmaine, sa iyong report. Partner, parang sunod-sunod itong ginagawa ng MRT3. Ano? At Na iayos yung kanilang operation. kasi kahapon sa report din ni Charmaine, yung sa North Ave, yun sa may Mount Kamuning, tama, di ba? Sa may Kamuning Station. Si Isaiah Isaiah, Fuentes. Kasi Inaayos parang din. nakita ko yung model ang ganda. Parang, Oo, sana talagang parang may pang-abroad. isa no? katuparan. Oo. Parang pang-abroad, diba? Yung nakikita natin ng mga train station sa abroad, parang yun po yung disenyo na ipinakita ng dito ng DOTR para nga dito sa station na ito. At hindi mo na kailangang umakyat ng Mount Kamuning. Oo. para makapag-commute at makatawid sa kabilang panig mo ng ba yun, Oo. partner? May dala nga Diba? akong pole kasi talagang hihingalin ka, partner. Sorry, may dala. Dala ka na rin sana nung Mountain bag ka? yung hikers bag ba? Pero hindi pwede yung jacket, ang init Lalo na kung 12 noon ka aakyat, partner. Tapos nakakatakot pag dadaan yung train. Umaalog siya, Uuuga. Kasi hindi lang pag-train pag marami kayo, magkasabay ka. Ano ba, mga 10 kayo? Mararamdaman mo, diba? Ano siya, uneven talaga Yung siya. parang hindi ka naman nalulula, pero at Kasi some point, parang hanging manlulula bridge ka na talaga. Plus, pag tumingin ka sa ang taas kasi masyado talaga. Lalo na yung mga abante natin dyan na afraid of heights, di ba? Oo May nga fear of heights. Sana talaga magawa na ng solusyon. At excited ako na makita na, kasi parang unti-unti na gumawa ng another Sinisimulan na Mount Parang Kamuning. hindi, pinapadaanan pa ba yung Mount Kamuning? Hindi pa sinara na yun? Oo. Alam ko sinara Sinara muna. na yun. Oo. Tapos gagawin na, ayusin na nga siya. So, ibig sabihin, may... Gagawin na lang bulubundukin. Parang Chocolate Hills. Chocolate Hills. Kasi masyadong mataas yung Mount Kamuning. Oo. At syempre, partner, kaakibat niya ng mga ginagawang mga rehabilitasyon or pagsasaayos, traffic. Kasi may mga, pero, well, ayoko magsabihin konting tiis. Pero yun Pero birth pains talaga yan. Oo. Birth pains yan. Kasi ang isipin natin, in the long run, sa future, pag maayos na yan, Oo, mas mapapakinabangan din magiging naman natin. maalwan po ang pagbabiyahe natin. At baka yung mga nagkokotse, hindi na rin gumamit ng sasakyan nila. Kasi matraffic ka, mas mabilis pa rin talaga yung trend. Tanda mo ba yung ilang artista na para umabot dun sa concert na papanoodin? Si Ann Curtis. Oo, diba? Nag-MRT. Nag-MRT. O nag-aangkas motor, di ba? Pwede, oo. Pero, yun na. Diba? Si Dr. Vicky Bello. Para umabot sa concert, nag-MRT din. Si Miss Corina Diba? Sanchez. Oh, yun. Lalayo pa ba tayo? Naglakad. Si... Grabe, ang tindi ng traffic. si Sir Edwin Lacerda. Oo, sa sobrang traffic dito lang sa tapat ng Oo. ng Malapit na dito gate sa natin. malapit na sa studio. Sobrang traffic lalo na nung December, yung papalapit na yung holiday season. Naglakad na yung ibang mga anchor namin. Dahil hindi na po aabutin kung talagang sasakay pa sila sa kanilang mga sasakyan. At alam natin na ganito rin yung kalbaryo na araw-araw na pinagdadaanan ng mga computer, ng mga kaabante natin. Oo, kaya sana talaga magawa na agad-agad. Samantala, partner, sa pangbalita, pagtanggal ng travel tax sa economy class passengers. Gusto mo yan, Raya? Isinusulong ni Senator Rapi. Umaabante sa balita si Abante reporter Dexter Ganibe. Abante Radyo Live Report. Nagiging pasanin na ng mga pasahero sa economy class lalo na sa mga bumibiyahe ng may limitadong budget ang sinisingil na travel tax. Sabi ni Senator Rapi Tulfo, mas lalo pa itong pinabibigat ng umiiral ng mataas na buwis na pinapataw sa mga mamamayang Pilipino kabilang ang buwis sa kita at konsumo. Bilang tugon sa mga sitwasyong ganito, sinulong ni Tulfo ang panukalang batas na magi-exempt sa mga economic class passenger sa pagbabayad ng travel tax. Paglilinaw ni Tulfo, ang kanyang Senate Bill number 88 hindi layunin na tuluyang buwagin itong travel tax. Nagpapakilala lamang anya ito ng mas makatarungang sistema sa pamamagitan ng pagpapanatili ng travel tax para sa business class o mas mataas pa na may mas malaking kakayahang pinansyal na makapag-ambag
sa national development. Ako, si Dexter Ganibe. Abante! Maraming salamat sa report na yan, Dexter at partner. Good news yun para sa Good, mga oo. trouble buddies At, natin. oo, yung mga budgetarian. Hataki na ang inyong mga Oo. trouble buddies at planuhin na ang Oo. mga trouble. Sana talaga mawala na yung travel tax. Mabigat Para ba? sa mga, 1,000 plus din yun or alam ko 1,000 Pag local, plus. pag domestic o pati international. Alam ko local, Local. 1,000 plus. Oo. Tama ba? 1-2 daw. 1,600? 1,600. So imagine mo, pwede mo nang pambili ng pagkain. Or upgrade sa Or- class ng ticket mo. diba? Well, Or pang-book ulit ng another flight. o travel tax pa lang yun. Paano pa yung pagkakainin mo pagdating mo sa pupuntahan mo? Tapos kung may anak ka pa na magtuturo sa airport ng kung ano-ano ipapabili. Diba? Oo. So mabigat nga yan. Yes. Kaya suportahan natin ng ihahain pa lang ba? O sabi ni Dexter? Bill pa lang. Bill pa lang, iano ni Senator Rapi. O sana po ay magtuloy-tuloy at maging batas na tuluyan at makakabawas po ito sa gastusin. Isa kami sa mga matutuwa ni partner. Correct. Lalo na yung mga... Talaga matutuwa. Matutuwa. Itong partner ko, syala to eh. Hindi, kasama na kasi yung travel tax, kasama na yun sa binabayaran mong ticket, so hindi ko na nakikita yung breakdown. Business class tong partner ko eh. Pero, naka-business attire din. Pag ba hindi ka naka-business at hindi ka pwede sa business class, partner? Kasi i-share natin ng konti lang sa mga, konti lang naman sa ating mga kaabante. Nag-travel kasi itong si partner, business class. Tapos ang tatanungan kami, so paano kailangan naka-business attire ka din? Naka-rubber shoes lang ko, tsaka naka-shorts eh. So, pero mas komportable din talaga sa business class. At, Kung may budget naman, why not? 'Di ba? Bakit mo titipirin yung sarili mo? Ang tagal mong pinag-ipunan yan. Tsaka, yung mga long flights talaga, 'di ba? 8 to 10 hour or more than 18 hours pa. 18 hours. Deserve mo yan, partner. Kasi kung nasa economy ka ng gano'n, medyo Masakit nagkakaedad siya na tayo. Yung balakang mo, yung mga likod-likod at kasukasuan. Baka Masakit siya sa katawan. kailangan mo rin magdagdag ng liniment lotion. Yung mga Sa bago. Essentials na yan, lalo na pag baka kailangan nyo nang magpa-check sa mga oil bularyo. Yeah. Yung mga At marami nang ganun sa airport ha. Nakakatuwa sa Oil airport sa bularyo? Pilipinas. Hindi, yung mga massage Yes, things. oo. Yung mga, di ba, para sa mga budgetarian, yung 20 pesos na uupo ka lang, di ba? Tapos sapinan lang ng tiso yung likod mo. Dahil may unang gumamit sa'yo, di ba? Tapos, Punas-punas lang. at alcohol naman. Para disinfectant. Alcohol. Okay. Alcohol Hindi, naman. okay. Oo, para ligtas. At kung may budget ka, pwede kang magpamasahe doon sa mga may pindot-pindot talaga sa likod mo. At sa mga sumasakit-sakit dyan, lalo na yung mga long haul travels, katulad ng galing sa ibang mga bansa. So, importante po yun dahil kailangan healthy ka para mas ma-enjoy mo yung travel. Diba? Ikaw ba? May bala ka mag-travel sa 2026? Ha? Sana. Sana. Goal lang. Go lang. Goal pa lang. Goal pa lang. Pwede naman nating ano. At marami kong kilala ng 20... Ikaw ba? Ha? Ikaw ba? Baka hindi na ako payagan. Baka hindi pa ako payagan. Pero, So ako pwede pa dahil hindi pa ako eh. pero Sapporo, mga ganyan. So yun, no. Kasi winter Gusto pa, ko yun, partner. oo nga eh. Gusto ko talaga din makapunta dun sa yung Ice Festival kung tawagin nila tuwing February. Pero dahil So, yeah. next month na yun, hindi ka papayagan. Hindi kita pinapayagan. Sabi ko lang naman, goal ko. Wala akong sinabing agad-agad. Pwede naman next year. Ipon-ipon tuwing muna February tayo. naman, partner, may winter festival. Ayun. Ipon-ipon muna tayo para ma-experience natin yung At isa business pang class magandang na yan. pinupuntahan ng mga Pilipino dahil wala na tayong visa na kailangang i-secure ay ang bansang Kazakhstan. Oo nga. Pero ilang yun? May direct flight. Walang direct flight, di ba? Korea ka dadaan or Hong Kong or may dadaan na ka ibang bansa. Paano yun? Kailangan mo din ba mag-secure ng visa kung saan ka bababang mga air? Dahil ako ang iyong travel consultant. Oo. Hindi mo kailangan mag-visa pag... Hindi na, di ba? Tapos? Kasi dadaan ka lang naman sa akin. Okay. So may, halimbawa may connecting flight ka, halimbawa sa Korea, meron na silang desk Ipapakita mo lang for yung... connecting flight. Tapos lilipat ka lang ng airport so hindi mo kailangan lumabas. Pero dadaan ka pa rin sa immigration. Okay. Maraming ang gusto ding pumunta dyan sa Kazakhstan. At may mga nakakita ng
interesting relationships at friendship. Yung, anong tawag doon? Yung, Natatawa sa'yo. hindi, nababasa ko lang to ha. Hindi ako, Nababasa never mo been there, lang? never been there. Pero Yung kaya, totoo? kaya bala kong pundahan. Baka sakali. Baka? Baka sakali, di ba? Biglang naging Valentine's Day. Agad-agad na. At dahil dun sa mga kabante sa February ay magkakaroon tayo ng Ng? searching net. Pinressure City. Magkakaroon tayo ng dating segment. Segment dito. yan. Pwede. Sige. Tapos ano, I-pitch ang natin searching yan natin kay ay si Teen Matro. Pwede. Oo, Searching, di ba? Ang aming pong EP ay naghahanap. Ay, searching eh. Di ba? Yeah. Nang, linawin mo. Nang? Malaking bonus. Parang ako din. Ha? Ikaw hindi ba? Searching ka na rin? Oo, ng bonus. Nang bonus? Ako din. Pwedeng sumama sa listahan? Pwede. At alam ko, Kailangan mo pa ba? yung mga kaabante natin, gusto rin yan. Siyempre, yun yung unang goal natin for this year ay financial freedom. Lalo na sa may mga Judith. Oo nga. Kasi nakita ko sa pinto ng bahay ko, meron ng Ang dami. bill ng Meralco. So, magbabayad na tayo. Pero buti na, Buti may na good lang. news. May good news. Bababa, oo. At bababa po ang ating Kanina nga, babayaran sa singil. kuryente ngayong buwan ng Enero. Diba? Samantala, bilang ng rockfall event sa Bulkang Mayon, tumaas ayon sa Feebox. Umaabante sa balita si BNC reporter Paulo Barcelon. Abante Radyo Live Report. Francis, Raya ay dumabot na nga sa 206 rockfall events at 63 insidente ng pagbaba ng uson o yung tinatawag na pyroclastic density currents ang naitala sa Bulkang Mayon simula madaling araw kahapon hanggang madaling araw kanina. Ayon sa Feebox, ito ay senyales ng patuloy na mataas na aktibidad mula sa bulkan. Yung kanila ring monitoring, Francis at Raya, ay nakapagtala din ng pagbuga ng lava dome at lava flow at kaninang pasado alauna ng madaling araw ay nakapagtala ang Feebox ng isang 35 second na paglabas ng lava mula doon sa bunganga ng bulkan. Nananatili naman sa 526 tons ang sulfur dioxide flux o yung inilalabas na abo mula sa bulkan. Pero bahagya itong tumaas kumpara kahapon, Francis at Raya, dahil kung kahapon ay nasa lampas 500 meters lamang, ay nasa 1 kilometrong taas mula sa crater. Yung plume o yung taas ng smoke na lumalabas mula sa Bulkang Mayon. Ganito tayo ngayon so far sa Legazpi City, Francis at Raya, at medyo maganda ngayon ang panahon at natatanaw ko kasi yung Bulkang Mayon kung nasan ako ngayon at nababalot pa rin ito ng makapal na ulap at tila ba ayaw magpakita. Pero compared to the previous days, Francis at Raya, ay medyo mas maganda yung panahon na ating inaasahan, kaya binabantayan pa rin ng masusi ng Feebox ang magiging galaw ng bulkan. Mamayang hapon ay pag-uusapan din, Francis at Raya, ng sangguniang panlalawigan, yung posibleng deklarasyon ng state of calamity, at sa ating pakikipag-usap kahapon kay Governor Noel Rosal ay nakaredy na yung kanilang mga standby funds. Inaantabayan na lamang yung opisyal na deklarasyon nito para magamit yung tinatawag na quick response fund upang makabili ng mga essential supplies ng mga evacuees at maging yung mga kakailanganin ng provincial government. Sakali man, wag naman sana pagtagal lalo ang pag-aalboroto ng bulkan. Francis, Raya? Yes, Paulo, kamusta naman yung lagay ng mga kaabante natin na nasa evacuation center? Parang sabi nung Paulo, uso daw yung sakit, may mga sinisipon, may mga inuubo. Yes, so over the weekend, Francis and Raya, ang dami nating napuntahan ng mga evacuation centers mula sa bayan ng Kamalig, sa city sa Tabaco City. Meron din tayong napuntahan sa bayan ng Malilipot, So yan talaga yung uso ngayon, yung mga tinatawag nating weather-related illnesses, yung ubo, yung sipon, lagnat. So ang ginagawa niyan, yung mga health workers, mga barangay health workers, mga DOH, mga city or municipal health worker, lagi silang may stock ng gamot
doon sa mga schools at yung mga purpose-built talaga na evacuation center. Sinisiguro nila na mayroong gamot doon para kagyat na mabigyan yung mga kababayan natin. Kasi syempre, pag nasa evacuation center ka, medyo malamig yung semento na hinihigaan, lalo na yung mga bata. So talagang pinagsasabihan din sila ng mga health workers na siguruhin na malinis yung kanilang evacuation center so far. Pero kung air quality ang pag-uusapan, Raya and Francis, so far okay pa naman ang air quality levels dito. Hindi pa tayo umaabot sa more than 60 na batay sa datos ng IQ Air na app at saka monitoring natin para malaman natin kung may epekto ba yung sulfur dioxide na binubuga ng bulkan sa nalalanghap nating hangin dito sa lalawigan ng Legazpi. At Francis, Raya? Paolo, last lang siguro, kamusta yung mga residente dyan? Tanggap ba nila? Accepted ba nila na kung sakali nga na magkaroon na o i-deklara na mayroong state of calamity? Good question, Francis. Alam mo, sanay na yung mga residente dito sa Albay. Talagang marami silang experiences pagdating sa pagputok ng bulkan. Meron kaming nakausap over the weekend, 50 years na siyang nakatira doon sa bayan ng Malilipot na as in saktong-saktong paglampas lang ng danger zone yung kanyang tinitirhan. At nakwento nga niya na every time pumuputok yung bulkan, may bago silang natututunan, may mga bagong lessons learned, meron ding mga residente dito. In fact, yung mood dito parang normal na araw lang, Francis at Raya. May mga pumapasok sa eskwelahan. Kahapon, sa evacuation center, 10:00 ng umaga, after ng klase, balik na sa evacuation center, yung iba nating mga residente. So they're trying to strike a balance between yung safety ng ating mga kaabante at saka yung pangangailangan din naman na hindi sobrang ma-disrupt yung buhay. And very important to note, yung mga social worker dito, sobrang engaging nila sa mga bata. They find ways na makipaglaro, makipagpatintero para mabawasan yung trauma at yung psychological stress na idudulot nitong mga disaster sa mindset ng mga bata. Francis, Raya? Paulo, kumusta ang panahon dyan? Umuulan ba? Kasi isa din sa mga binabantayan kapag partner umulan ng malakas. Correct. Kasi baka magkaroon ng flow pa rin ng lahar, yeah. So far, mga katamtamang ulan yung naranasan natin over the weekend. Dito sa Legazpi City, kung nasan tayo ngayon, ay medyo makulimlim pero maaraw. So isa din yan sa mga factor kaya hindi masyadong nararamdaman o nalalanghap yung abo dahil nga natutulungan nung pag-ulan na ma-wash kahit papano yung abo o mahugasan yung mga abo. Pero again, patuloy pa rin yung pagbabantay ng mga local authorities dito at saka lalo dun sa mga creek, dun sa mga maliliit na lagusan ng tubig, na kung saan may mga may mga lahar deposit. So todo yung bantay diyan. And yan yung isa sa mga unang area na in-evacuate ng mga otoridad, lalo na yung mga nasa papasok ng 6 kilometer permanent danger zone. Okay, maraming salamat, Paolo. At patuloy ka namin hihinga ng update sa mga susunod na oras. So, ingat kayo sa team niyo. Sige, mula rito sa Legazpi City, Paolo Barcelon, Billionaire News Channel. Samantala mga kaabante, sa aming pagbabalik, yung akala mong basura, abay, bata pala. Abangan ang viral balitang yan, kaya tutok lang dito sa FYI sa Abante. Isang oras ng talakayan at impormasyon para sa masa. Ito ang Kong Radio. Kong Radio, ang programang tumatalakay sa mga isyong pambayan, mga panukalang batas at serbisyo para sa mamamayan. Kong Radio, kasama ang batikang mamamahayag na si Mavic Trinidad. Kong Radio. Kong Radio, mula sa mga isyu sa Kongreso hanggang sa mga kwento ng tagumpay ng mga Pilipino. Lahat ng yan sa Kong Radio. Tutok na, magkomento, magtanong, makiisa dahil ang boses ng masa may puwang sa Kongreso. Kong Radio, makinig at manood tuwing Sabado alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Dito lang sa Abante.
nagbabalik po ang FYI dito sa Abante. At sa ating viral, trending ngayon ang video ng isang lalaki na may daladalang sako. Tumatakbo si kuya sa gitna ng malakas na ulan. Akala ng mga netizen ay may dala itong basura. Pero maya-maya, pagdating niya sa silungan, binuksan niya ang sako. Boom! Biglang tumambad ang isang cute na bata. Say tuloy ng mga netizen, yung akala mo basura, bata pala. Ito na ang ultimate plot twist ng ulan. Ayan na, Raya, ang ganda ng bata, oh. Kahit naka-blur yan. Oo nga. Oo. Sana Ayan, pagbukalat niya. okay lang naman yung bata at nakahinga siya ng maayos, di ba? Oo, kasi, pero... Baka dahil umuulan. Tama ba? Isinilong nila Yes, isinulong ito ng tatay kasi nga para hindi mabasa at maiwasan din yung sakit. So akala ng netizen, basura. Kasi yung pagkakabungkos na, Kaya diba? nga Parang Ito hindi naman talaga makakahinga siya, yun. no? Pero kasi walang handle siguro yung plastic. So, yung sako na hawak nitong mama. Kaya yun, ingat-ingat po, lalo na pag may ulan. Ingat tayo mga kaabante dahil importante na ligtas tayo at hindi magkakasakit. Simula pa Lalo lang ng na taon. ngayon. Oo. Marami pa Uso tayong ang, bayarin. may Bawal sakit. magkasakit. Tama. Di ba? Samantala, mula sa mga trending na issue, mga balitang dapat mong malaman, mga kasaysayan na dapat balikan, mga trivia tips, pati na mga showbiz at iba pang makabuluhang usapin, FYI lahat yan, sagot na namin, mga kaabante. Abangan ulit kami sa susunod na episode, same time, same vibe. Huwag kalimutang mag-like, share, subscribe at comment sa aming mga social media pages. Hanapin lang ang DWAR Abante Radyo. FYI, ako si Raya Kapulong. Another FYI, ako naman si Francis Polbe. And for your information, ito ang FYI